Guys, tingnan niyo po. Ang sayang ng mga oranges. Grabe, oh. Nabubulok na yung iba, guys. Ang dami. Keep walking po tayo, guys. Nahuhulog lang siya sa ground, guys. As in, yung mga puno, nakalbo na siya halos dahil yung mga prutas ay nasa ground lang siya. So, hi guys! Welcome to Marigay Lasin Channel. Finally, nakadating na po kami sa farm. And I'm very sad po guys, nung dumating kami dito sa farm, nakita ko po ang libo-libong orange nahuhulog lang po sa ground. As in, sobrang sayang talaga siya guys. Kasi napakadaming puno po dito ng orange. At sa makikita ko po, wala nang masyadong bunga yung puno ng orange dahil yung mga prutas ay nandun na lahat sa ground. So, napakadami. Makikita nyo po sa ground. Kagaya nito guys, makikita ko bilang fruit picker po ako, malalaman ko po kung maganda pa po sa ilalim yung prutas. So, ito po guys, siguro mga 2 days or 3 days na po ito nahulog. I'm pretty sure po guys, fresh pa rin to sa ilalim. Buksan po natin. Buksan po natin. Ayan. So, di ba guys, ayan. Di pa siya bulok sa ilalim. At kung kainin po natin, wala pong problema. So, ganito po siya kasayang. Napakadaming nahuhulog sa ground. Plus, yung iba ay hindi pa talaga siya nahulog lahat. Kagaya nito, okay pa rin to siya, guys. Mahuhulog lang to lahat sa ground, oh. Hindi pa yung mga bulok. Magaganda pa rin yan ng mga prutas. Mamimitas po tayo dahil mahuhulog lang naman po siya lahat sa ground. Pitasin na lang po natin ang mapitas lang namin. So, maliit lang na bag ang meron kami. Punuin na lang natin yung bag natin, guys. Mahuhulog lang naman ito lahat sa ground, eh. Super sayang. Gagawa, we gonna make a juice? Yes. Yeah, I know. There's so lots of orange here. Hey, over here, you gonna pick them? Go. Yeah. Oh, another one. It's another Yeah. one. Ang dami, guys. Actually, hindi namin ito maubos lahat yung mandarin dito. Here. Hindi namin ito maubos. Ang daming-dami po talaga sa ground na huhulog. Imagine, magkano na to sa Pinas? Ang isa, di ba? A magic. Mga 20 pesos na to, 30. At napakatamis pa naman ang orange dito sa Australia. Super good variety po ng mga prutas dito sa Australia. There is in the edge, mommy. The edge. There is right there. One. Good job, Esther. Mommy. Pitas-pitas po tayo guys ng orange kasi yung pipitasin namin son ay cherry. So, gagawin po namin itong juice na sa Buster. Find more orange, mommy. Over there. Go find. Buksan po natin. Oh dear. Oh, very juicy. Ito yung gustong-gusto ni sa Buster. Juice. Napaka-fresh pa. Gagawin namin itong juice mamaya. Siyempre, bilang Pinay fruit picker sa Australia, sanay na sanay po talaga ako nakakita ng prutas everyday, nahuhulog po siya sa ground. Pero pag ganito na po guys kadami, hindi na po to siya normal. So, ibig sabihin po, pinabayaan po siya ng taga-farmer na mahuhulog at mabubulok lang siya. Marami pong magtatanong, Ma'am, bakit pinabayaan lang siya? Bakit nahuhulog lang siya? Bakit hindi po siya pinitas? As a Pinay fruit picker dito sa Australia, may kunti akong idea bakit hindi po to siya pinitas ng taga-farmer. Number 1 po, dahil hindi nila po ito mabinta sa supermarket or sa kanilang mga buyer. Bilang namimitas po ako ng prutas, nagtatrabaho din po ako sa bodega, nagre-repack po ako ng mga prutas. Feeling ko po itong prutas na pinabayaan na lang siya, nahuhulog na lang siya sa ground, feeling ko po ito dahil maliliit po siya. As a fruit picker, yung size niya ay maliliit. So, pwede po yun ang rason bakit hindi nila ito nabinta. Hindi po nating ma-judge ang taga-farmer na sabihin natin bakit pinabayaan na lang nila. Sobrang sayang. We cannot judge the farmer. Alam niyo po guys, one thing po napapansin ko po sa mga taga-farmer dito sa Australia, pag meron po silang prutas na gusto na lang nilang pabayaan, hindi po lahat ng taga-farmer ipamimigay nila yung prutas
na i-advertise na pumunta kayo dito sa farm, mag-harvest po kayo ng libre. Bakit po hindi po yan nila ginagawa? You know? Kasi madali lang sabihin na kung alam naman nila na mabubulok lang ito or hindi ito mabibenta, bakit hindi na lang nila ipamigay sa mga tao? So, bakit hindi? Pareho lang po ito guys sa dumpster diving. Yung dumpster diving, makikita po natin yung mga pagkain na binabasura ng taga-supermarket, magaganda pa siya. Hindi pa siya baho. Pero bakit hindi po ito ipamimigay sa mga tao or sa homeless, instead ibabasura? Alam niyo po guys, number one rason po yan ay pag ipamimigay po nila ang kanilang mga items, ang kanilang mga products, or dito sa farm, yung kanilang mga prutas, hindi na po siya magiging demand. Mawawala po ang kanyang worth. So yung mga tao, magpo-focus instead sa libre. Sasabihin na lang nila, ay hindi tayo bibili ng pagkain dahil meron naman pong ipamimigay. Wala po ang kanilang worth. So, hindi na siya mahal kasi masasabi na pinamimigay lang yan eh. So, syempre guys, parang business talaga siya na kailangan talaga na yung value nila ay hindi po isipin ng mga tao na ay mura lang yan, pinamimigay lang eh. Pero although, kung isipin po natin, napakadaming nasasayang na prutas. So anyway guys, yun po ang ating kwentuhan. Napakadaming prutas na sobrang sayang po. And wala po tayong magawa dahil ay lupa na lang talaga ang tataba nito. Sobrang daming vitamin. Gusto na ni Sylvester umuwi. Okay, let's go honey. Uuwi na po kami dahil si Sylvester, inaatake na po siya ng mosquito. Dahil summer na po dito sa Australia, maraming langaw, mosquito. Pag mamimitas na po kami ng cherry son. So, yung pipitasin namin son ay cherry. So, itong orange po ay obviously hindi po kami mamimitas kasi pinapabayaan na lang na mabulok po siya sa ground. At napakaganda talaga maglalakad-lakad dito sa farm guys. As in, very sariwa. Yung palibutan mo halos mga prutas, sweet na sweet. Lang po sa inyo ipakita kung gaano po siya kasayang yung prutas na nahuhulog lang siya na pwede pa rin makain. So, buksan po natin. Ayan. Hindi pa siya bulok sa ilalim. At kung kainin po natin, wala pong problema.